no? Ang usapin, lalo na at eto, mukhang may magbabalik, no? Sa Senate Blue Ribbon Committee, eh, mas madami yata talaga ang makukulong, mga kababayan. Mas madami yata talaga yung maooblo kapag ka po bumalik si Senator Ping Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee. Kasi all out, yan ang all out ho, mga kababayan. Congressman, Senado, ilabas, ilantad. Kaya nga ayaw ho ng mga DDS na si Senator Ping ang maupo ulit bilang Blue Ribbon Committee, bilang chairman ho. Ang gusto nila si Rodante Marcoleta. Ano po? Take note ha. Yung sabi ni Ramon Tulfo na may nakatanggap na mambabatas ng 120 million, hindi daw ho si Marcoleta yon, mga kababayan. Kaya ho ako, naniniwala ako, hindi ho si Marcoleta yon. No? Sabi pa nga 1 billion ang hinihingi nung mambabatas na yon. Pero nagkasundo daw ho sa 120 million, mga bossing. No? Para daw ipagtanggol sa Senate Blue Ribbon Committee yung mga diskaya. So nagkasalubong sa 120 million. Tingin nyo po ba si Senador Ping Lacson yon? Ako, lalo hindi ako maniniwala. Mga kababayan, Alaga 143, shoutout sa iyo. Lalong hindi ako maniniwala, mga kababayan. Dahil kay Senador Ping Lacson talagang linalabas lahat, pati mga pinagalitan pa nga. No? Nabulyawan pa nga ni Ping Lacson si Marcoleta. Bakit mo ba lagi pinagtatanggol ang mga diskaya? Naalala niyo yung hearing na yon? Oh. Kaya malabong-malabo na si Senador Ping Lacson yun. Kaya lang, ang problema, eto daw. Yung 120 million daw, binabawi ng mga diskaya, mga bossing. Bakit? Kasi daw, hindi naman daw ho napagtanggol yung mga diskaya sa Senate Blue Ribbon Committee. Uulitin ko. Ano po? Hindi si Rodante Marcoleta yung tinutukoy doon. Ayan dapat malinaw ho tayo, mga kababayan. Keping, yari lahat. Kaya sabi, ultimo ho si Arnold Clavio, ano sinabi? Nako, kalampagin natin si Ping Lacson na wag niyang bitawan yung Senate Blue Ribbon Committee. Mamamayang Pilipino ang nagsasabi, gusto namin si Ping Lacson para diyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Kasi lahat to nababanggit No? Pati ho mga senador, kahit kapwa pa senador yan, wala akong pakialam. Kung nagnakaw kayo sa bayan natin, kailangan managot kayo. Kaya lang nagagalit sila kay Ping. Kasi nga daw, si Ping daw ayaw imbitahan si Congressman Martin Romualdez doon sa Senado. Sabi naman po niya, may interparliamentary tayo na mga ganito, ganyan, na respeto natin yung mga congressman. Which is, sila ba to, nung pinapatawag naman po sa Kongreso, gano'n naman din ang sinabi nila. Di po ba? At saka eto, uulitin ho natin. Sila, dinadawit nila yung pangalan ni Martin Romualdez. Lagi-lagi, araw-araw, minu-minuto ho. 2 taon na, inumpisa na nila si Martin Romualdez. Ngayon halos 3 taon na ho na nakaupo ang presidente, mga kababayan. Hanggang ngayon wala pa din ho silang maipakita na ebidensya na susuporta doon sa mga ibinibintang nila kay Martin Romualdez. Paano ho yun? Di ba? Mabuti nga kahit na wala silang naipapakitang ebidensya versus Martin Romualdez, yung tao nakikipagtulungan pa din, lalo na sa ICI. Medyo humingi lang ng konting pag-postpone dahil nga siguro meron siyang schedule sa ospital. Pero hindi sinasabing wag nang ituloy o ayaw ko nang pumunta. Iusog lang ng konti. Di ba? Sabi dito ni Senator Ping Lacson, if I am elected again to head the Blue Ribbon Committee, we should be ready for any and all consequences of my actions and decision. Kasi mga kababayan, simula po ng ang Pangulo, yes po, ang Pangulo ng Pilipinas na si Pangulong Bongbong Marcos, simula po nung nakita niya
ba't bumabaha pa din sa Pilipinas? No? Bakit lalong lumalaha ang baha? Eh, ang pagmamalaki, ang pagyayabang ng dating Pangulo, meron silang 13,000 flood control. Bakit ngayon? Wala. No, hindi gumagana. Nasaan po yun napunta? Diyan po nag-umpisa lahat ang investigasyon. Inalam din po yung top 15 contractor na mga nakakakuha ng mga proyekto sa Pilipinas. At gumapang na ho yan, mga boss. Hanggang sa umabot na po sa mga congressman, umabot na po sa mga senador, umabot na po doon sa mga contractor na substandard yung mga pinaggagawa nila. Tapos sasabihin ng mga DDS, si Bongbong Marcos ang mastermind. Kailan po ba nagkaroon ng mastermind na pinaimbestigahan? Yung kanyang mga kasapakat. Pwede ho ba yun? Hindi, di ba? Kasi ang mangyayari dyan, kung papaimbestigahan ko yung mga kasapakat ko, baka ako ituro niyan. Kaya hindi ko minsan mahuli yung logic ng mga DDS na ang itinuturo si Pangulong Bongbong Marcos Bagkos, puro nangyari ho itong mga ganito, mga kababayan, 2016 hanggang 2022. At yun nga din yung sinabi nung mga diskaya. Ngayon naman daw ho, mga kababayan, sa pagbabalik ni Senator Ping Lacson diyan sa pagiging Senate Blue Ribbon Committee chairman, nanganganib daw ho yung pagiging Senate President ni Tito Soto. The Big Four ang unang gagamit ng jail. Buenamano. Sino ba ang The Big Four? Nga, all out si Ping. Sabi naman Pai Chan, pork barrel nga, dati hindi siya tumatanggap. Totoo ho yan, mga kababayan. Ngayon, bakit iboboto ng mga ipapatanggal ng mga senador si Senate President Tito Soto sa pagiging Senate President kapag ka ibinalik si Ping? Bakit? Kasi naiimbestigahan ang Senado, naiimbestigahan yung mga kapwa nyo senador. Aba, hindi kayo pata sa mamamayang Pilipino. Di po ba? Puro lang kayo isalba yung inyong mga kasamahan dyan sa Senado kung ganyan ang gagawin ninyo. Dahil ang mamamayang Pilipino ho, mga kababayan, humahanga dito sa dalawa. Kay Senate President at kay Panfilo Lacson ho na pro tempore. May posibilidad na mawala ang suporta ng mayorya. Gayon din ang posisyon ni Senate President Vicente Soto III kung babalik si Senate President pro tempore Panfilo Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Bakit? Para ipagtanggol yung mga kapwa ninyo senador, mga kaibigan nyo, mga senador dyan, kaya ganyan ang gagawin ninyo? Ipatanggal, regodon na naman na regodon? Ano yun? Para na lang kayo sa mga kapwa nyo senador. Kaya nga ho ako, mga bossing chief amo, sir, no?